Magandang araw mga kayayam. Ito po ang ating Yayam's editorial ngayong araw. Pero bago ang lahat, paki-follow po ang aking FB page, Yayam 2.0. Ito po ang titulo ng ating editorial ngayong araw. Today's lead is not tomorrow's victory. Alam nyo, itong latest Okta Research Survey, magandang paalala ito sa ating lahat. Kasi minsan, ang bilis natin maniwala na kung sino ang leading ngayon, siya na agad ang mananalo bukas. Parang tapos na ang laban. Pero hindi ganon ang reality ng politika. Simple lang ang punto. Ang surveys, snapshots lang yan. Hindi pa yan ang destiny. Ibig sabihin, kinukuha lang yan kung ano ang nararamdaman ng tao sa isang particular na panahon. Kung ano ang nakikita nila sa leaders natin ngayon. Pero bukas, pwedeng iba na yan. Next quarter, pwedeng baliktad na. Tingnan nyo yung nangyari ngayon. Si President BBM, umakyat na ang trust rating niya from 48% to 54%. Yung performance rating niya, tumaas din from 51% to 55%. Ibig sabihin, may movement, may pagbabago sa perception ng tao. Si VP Sara naman, umakyat ng konti ang trust rating from 53% to 55%. Pero yung performance rating niya bumaba from 54% to 50%. Ngayon, bakit importante yan? Kasi pinapakita nito na hindi fixed ang tingin ng tao sa mga leader. Hindi yan permanent. Hindi yan parang tattoo na mababago. Ang publiko nagre-react yan. Nag-a-adjust, nagre-reassess. Kung maganda ang performance, tataas ang tingin nila. Kung may tanong sa performance, unti-unti yang bababa. At dito pumapasok yung pinaka-importante. Yung narrative na leading siya ngayon, siya na ang mananalo sa 2028, honestly, mahina yan na argumento. Kasi kung sa loob lang ng isang quarter kayang magbago ang numbers, paano pa kaya sa loob ng 2 taon? Ang daming pwedeng mangyari. May mga issue na lalabas, may mga desisyon na susubukan ng panahon, may mga record na sisilipin. At syempre, mas magiging critical ang publiko. Hindi porket mataas ka ngayon, secured ka na. At isa pa, dapat marunong din tayo magbasa ng numbers. Yung 2% na increase sa trust rating, within margin of error pa yan ng plus or minus 3%. So hindi siya ganon kalakas na signal. Hindi siya landslide movement. Pero kapag sinamahan mo ng pagbaba ng performance rating, doon ka mapapaisip. Hanggang kailan kayang i-carry ng trust ang performance? Kasi sa dulo, performance pa rin ang susukat sa credibility ng isang leader. At on the other side, yung pag-angat ni President BBM, malinaw din ang mensahe. Pwede kang bumawi, pwede kang umangat, pwede mong baguhin ang perception ng tao. So nasaan ang lesson dito? Huwag tayong magpapakampante sa surveys. Huwag natin silang gawing parang final result. Kasi hindi sila final. Indicators lang sila. Reading lang sila ng kasalukuyan. Hindi sila prophecy. Kaya kung may natututunan tayo dito, ito yon. Yung mga naunang surveys na nagpapakitang leading si VP Sara sa presidential preferences, hindi yun guarantee ng panalo sa 2028. Walang ganon sa politika. Sa totoo lang, ang nananalo sa eleksyon, hindi yung maaga nag-lead. Ang nananalo, yung kayang tumagal, yung kayang mag-deliver, yung kayang panindigan ang performance niya hanggang dulo. Kasi in the end, ang surveys kumukuha lang ng moment. Pero ang eleksyon, doon sinusukat kung sino talaga ang pinili ng taong bayan. Yan po ang ating editorial ngayong araw. Sana may napulot kayo, sana at naintindihan nyo. Kung meron po kayong komento at suhestyon, ilagay lang po sa comment section. At bago po tayo matapos, pakiusap lang po, paki-follow po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Bye!